Sa pagpapatuloy, napatigil ang ating bida nang may maramdaman siyang nagtatago at nagmamasid sa kanila. Kaya naging alerto siya at pasigaw na sinabi na kung sino ito at magpakita na ito. Ipinagtaka naman ito ni Momenki kaya tinanong niya na si Tan Yun kung may tao ba itong nararamdaman sa paligid, at napapaisip siya kung bakit hindi niya ito naramdaman. Lumabas naman na ito at sarkastikong tumatawa habang binabanggit ang pangalan ni Momenki, at sinasabi nito na matagal-tagal din silang hindi nagkita, at ito ang bago nating hangal na karakter na si Pu Rongkong. Nangamba naman si Momenki na parang iritado siya sa tao na ito, kaya tumayo na ito at pag-alit na tinanong kung bakit ito nandito, habang ang ating bida naman ay nagmamasid lang sa mga kaganapan dahil baguhan pa lang ito kaya wala pa itong ideya. Agad naman itong sumagot at sinasabi kay Momenki na huwag itong mag-alala dahil nandito lang siya para ipaalam sa kanya na ang mga rules ng selection ay may mga pagbabago. Nagtaka naman dito si Momenki dahil hindi ito nakarating sa kanya. Napansin naman ng hangal na wala itong kaalam-alam, kaya may kinuha ito sa kanyang damit at sinabi na ito ang bagong rules ng kanilang sect, at pahagis niya itong binigay kay Momenki at sinabi na suriin niya na lang ito kung hindi siya naniniwala sa kanya. Sinalo naman ito ni Momenki at pagkatapos ay tinanong niya ito na kung bakit biglang nagbago ang mga rules, at kung may mali bang nangyari. Hindi naman ito sumagot kaya napagpasyahan niya na lang na tignan na ito, na ikinapangamba naman ng ating bida dahil wala siyang tiwala sa mga kinikilos nito. Kaya agad niyang pinatigil si Momenki na tignan nito. Ngunit huli na siya dahil malapit na nito mabuksan ito ng tuluyan, at makikita sa ekspresyon ng hangal na ito na tama ang ating bida sa hinala niya na may binabalak itong masama. Tuluyan na nga talaga itong nabuksan ni Momenki at biglang lumabas dito ang isang malakas na enerhiya, na ikinagulat nito na parang naaapektuhan siya nito. Kaya naman binitawan niya na ito at makikita na nawala na dito ang kaninang enerhiyang lumalabas, sa kadahilanang lumipat na pala ito sa katawan ni Momenki na dahilan ng panghihina nito. At tinawag niya si Pu Rongkong na isang bastard at tinanong kung ano ang ginawa nito sa kanya. Hindi naman ito sinagot ng hangal na ito at sinabi lang dito na kapag nakuha na ni Momenki ang yin-yang spiritual eliminated spell ay kahit gaano pa siya kalakas ay manghihina siya dito. Kaya nagagalak ito dahil nagkaroon na ito ng pagkakataon na magawa niya kay Momenki ang lahat ng gusto niya. Nangamba naman si Momenki habang nahihirapan pa din ito, dahil alam niya ang sasapitin niya sa spell na binigay sa kanya nito. Kaya natatakot itong napapaisip na kung ngayong araw na ba mawawala ang kanyang virginity, at ito pala ang balak ng hangal, isa pala itong malaking manyakol. Ngunit mali siya ng inaakala dahil hindi na nakapagtimpi ang ating bida sa mga nakikita niyang nangyayari, kaya naman lumapit na ito sa kanya at humarang sa paglapit ng hangal na manyakol. Namula naman ang mga pisngi ni Momenki sa pagprotekta na ginagawa sa kanya ni Tan Yun, kaya napatitig siya dito at makikita na parang nagkakaroon na ito ng damdamin sa ating bida. Nagsaad naman na si Tan Yun at seryosong sinabi sa hangal na kung aalis na ito ay bibigyan niya pa ng awa ang buhay nito. Nainis naman ang hangal na manyakol sa mga sinabi ni Tan Yun. Kaya naman sinabi nito na ano ang lakas ng loob ang meron ang isang walang kwentang baguhan na kagaya niya na labanan siya. Dagdag pa nito na kahit hayaan niya ito na umatake ng 10 beses ng pinakamalakas nitong atake ay hindi man lang nito masisira ang kalasag niya. Labis naman na nag-alala si Momenki kay Tan Yun, at sinabi nito na si Pu Rongkong ay ang top 10 Dragon Warriors, kaya hindi niya ito kayang labanan at umalis na lang siya. Seryoso namang nagsaad ang ating bida at sinabi nito na wag na itong mag-alala dahil siya na ang bahala sa bastard na ito. Pagkatapos nun ay nag-ipon na si Tan Yun ng enerhiya sa kanyang dalawang daliri habang seryosong sinasabi sa hangal na ang isang atake lang ay sapat na. Mayabang din naman na nagsaad ang hangal na manyakol at sinasabi na hindi niya inaasahan na balak na ng ating bida na mamatay na ngayon dito. Kaya naman sumugod na ito habang naglabas ng malakas na enerhiya na nag-anyo ng isang muka ng demonyo, at sinasabi kay Tan Yun na kung gusto na nito mamatay ngayon ay tutulungan niya na ito. Hindi naman na ito pinansin ng ating bida, bagkus ay nanlilisik na ang mga mata nito habang nakahanda na ang kanyang pag-atake na tinatawag niyang Hongmen the Great Sword, pinakawalan na niya nga ito sa hangal na pasugod sa kanya. At sa sobrang lakas nito ay sobrang layo pa ng inabot ng atake na ito.
Hindi naman makapaniwala ang hangal na ito at sa isip-isip nito na isa lang baguhan si Tanyun sa kanilang sect kaya bakit ganito na ito kalakas. Nagpatuloy ang paglipad ng hangal hanggang sa bumagsak na ito sa isa sa mga naglalakihang bato at nasakop ito ng natitirang enerhiya ng atake ng ating bida. Umalis naman agad dito ang hangal na manyakol sa takot na baka dito na siya bawian ng buhay, at habang patakas ay nakahawak ito sa kanyang braso na putol na dahil sa selong-salo niya ang atake ni Tanyun. At sa isip-isip nito na si Tanyun at Memong Ki ay pininsala siya ng matindi kaya pagbabayarin niya ang mga ito. Samantala makikita kung gaano kalala ang nangyari sa kalupaan sa ginawang atake ng ating bida. Makikita din sa tabi ni Tanyun ang naputol na braso ng patakas na hangal. Tumayo na naman sa pagkakaupo si Memong Ki kahit nanghihina pa ito para lang itanong sa ating bida kung nanalo ba sila. Hindi naman ito sinagot ng ating bida, dahil nakita niya si Purongkong na lumilipad na para tumakas, pero hindi naman nahinabol ito ni Tanyun at tinitignan lang ang pagtakas nito. Nagsaad naman si Memong Ki na si Purongkong ay ang pamangkin ng second elder, at nagdadala ito ng mga magical items kaya hindi ito madaling patayin. Sumagot naman si Tanyun ng may seryosong ekspresyon na maswerte ang hangal sa araw na ito, kaya bibigyan niya ito ng awa sa ngayon. Samantala tinititigan naman ni Memong Ki si Tanyun habang namumula ang mukha nito, at sa isip-isip niya na sinurpresa siya nito dahil ang baguhan lang ng kanilang sect ay nagawang mapinsala ang top 10 na soldier ng Dragon Warriors list, at kung sasabihin niya ito sa iba ay paghihinalaan siya na nababaliw na. Napatigil naman ito sa pag-iisip nang bigla na lang itong nakaramdam ng matinding sakit at napahawak na lang sa kanyang dibdib, na agad naman napansin ito ng ating bida kaya tinanong niya na ito kung kamusta na siya at kung kailangan ba nito ng kahit anong tulong. Sinagot naman ito ni Memong Ki na hindi na ito kailangan at okay lang siya. Ngunit pagtapos niya itong sabihin ay bigla na lang ito na bahagyang nawalan ng malay at pabagsak na sa kanyang kinatatayuan. Subalit sinalo naman agad ito ng ating bida na nagpamula lalo sa mukha nito, at sinabi niya kay Tanyun na sobra siya ngayong nag-iinit, kaya naman nanghingi na siya ng tulong dito. Mas lalo pang ang nakaramdam ng sakit si Memong Ki kaya napapamura na ang ating bida, at sa isip-isip niya na ang toxic ay nakaabot na sa puso nito kaya kung wala siyang gagawin ay malalagay sa panganib ang buhay nito. Kaya naman hinawakan niya na ang damit ni Memong Ki sa bandang dibdib nito dahil wala na siyang iba pang pagpipilian. Sinira niya na nga ito at nagsaad ng paghingi ng tawad dito sa kanyang gagawing kabastusan, hindi naman na nakasagot si Memong Ki dahil sa labis na ang sakit na nararamdaman nito. Sa kabilang banda may 3 tao ang bumaba sa napakalaking bato, at huminto ang mga ito sa isang parte ng kagubatan. Nagsaad ang isa sa kanyang mga kasamahan na magmadali na sila para hanapin ang kanilang sister mo. Dagdag pa nito na hindi niya hahayaan ang bastard na si Purongkong na magawa nito ang masama nitong balak, at ito pala si Su Weiruan, at ang kanilang hinahanap na sister mo ay walang iba kundi si Memong Ki. Labis naman na nag-aalala ito at sinabi na kung ang kanyang sister mo ay naghihirap sa kahit anong bagay, ay gagawin niya ang lahat para pagbayarin si Purongkong, at sa isip-isip nito na kailangan niya ng magmadali at hindi sila pwedeng mahuli, dahil naiisip niya din na baka nagawa na ng hangal na manyakol ang pinaplano nito sa sister mo nila. Napatigil naman ito sa pag-iisip nang tinawag siya ng kanyang kasamahan dahil nakita na nito ang kanilang sister mo. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento, nagsisimula pa lang ang ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe, at click ang notification bell, para ganahan ang hangal na ito, para din updated ka sa pag-upload natin everyday, huwag mo din kalimutan i-click ang like button, maraming salamat mga Emperor. Kaya naman nagmadali siya para puntahan na ito at pagdating niya ay laking gulat niya nang makita niya ang kanyang sister mo na nakahandusay na at wala man lang kahit na anong saplot, at napansin din niya ang ating bida na nakaupo sa tabi nito kaya naman naghinala siya na si Tanyun ang gumawa nito dito. Kaya naman labis itong nanlumo sa pag-aakalang tuluyan ang may nangyaring masama dito, at napapatanong sa kanyang sarili kung buhay pa ba ang kanyang sister mo. Tinignan naman ni Tanyun ang mga ito at sa isip-isip niya na kung sino ang mga ito, at kung kaibigan ba ito o kalaban.
Napansin naman na ng ating bida ang ekspresyon nito, kaya napagtanto niya na mga kaibigan nito ni Ma'am Enki kaya naman sinabi niya dito na mukhang mali ito ng pagkakaintindi sa nakikita niya at hindi ito kagaya ng mga iniisip nila. Hindi naman ito inintindi ni Suwei dahil sa labis na pagkabugso ng damdamin nito, kaya naman hinugot na nito ang kanyang espada habang sinasabi kay Tanyon na ipapadala niya na ito sa impyerno. Sumugod na nga ito gamit ang kanyang espada at teknik, at makikita ang atake nito na nagmimistulang mga alon. Tuwang-tuwa naman ang mga kasama nito sa kadahilanang ito ang sikat na teknik ng kanilang senior sister Suwei, ang three-folded sword, at naabot niya na ang estado ng third wave nito. Dagdag pa ng isa na kapag nagamit na niya ito ay mabilis na mamamatay ang mga kalaban nito at kung makakaligtas naman ay labis naman itong mapipinsala. Bahagya namang nainis na ang ating bida dahil hindi man lang siya pinatapos magsalita nito, kaya naman naging seryoso na ito habang papalapit na ang atake ni Suwei. At sinangga niya na nga ito gamit lang ang kanyang mga daliri, na nababalutan ng bahagyang enerhiya, at hindi man lang siya napagalaw nito sa kanyang kinauupuan. Labis naman itong ikinagulat ni Suwei dahil ang pinakamalakas niyang atake ay sinanggalang ni Tanyon gamit lang ang dalawang daliri nito. Nagsaad naman na ang ating bida habang sangga-sangga niya pa din ito, at seryoso niyang sinabi kay Suwei na kung bakit ito pabigla-bigla at hindi muna siya pinatapos sa kanyang sasabihin. Nagalit naman na din ang dalawa sa tono ng pagsasalita ni Tanyon, kaya hinugot na din nila ang kanilang mga sandata at sinasabi sa kanya na ipapadala na nila ito diretso sa impyerno. Agad na nga na sumugod ang dalawa habang nakahanda na ang mga pag-atake nito. Mabilis naman na nakalapit ang mga ito habang ang ating bida ay hindi man lang natakot dito, at hindi pa din gumagalaw sa kinauupuan nito. Napapikit na lang ito dahil sa naiingaya na siya sa mga ito, kaya naman naglabas na ito ng enerhiya sa kanyang mga kamay. Pinakawalan niya na nga ito gamit ang pagkumpas ng kamay niya, na mabilis na napawalang bisa ang mga pag-atake ng mga ito at pagkasira pa ng mga sandata nito sa maraming piraso. Bumagsak na nga ang mga ito sa di kalayuan, at nang makabangon na ang mga ito ng may bahagyang pinsala at napasukan ng kaonting dugo, ay napapatanong na lang sila kung sino ba ang bata na ito at kung bakit ito ganito kalakas. Napahinto naman sa pagsasalita si Suwei nang makita niya na naglalakad na si Tanyon patungo sa kanila. Nakalapit na nga ang ating bida sa mga ito at pagalit na sinabi na malalaman nila ang totoo pagkagising ng kanilang sister. Dagdag pa niya na ang lakas ng loob ng mga ito na maging ganito kapahangas sa kanya. At binigyan niya na nga ang mga ito ng matalim na tingin habang sinasabi na wag nila siya sisihin sa gagawin niya dahil sa mga kapahangasan na ginawa nila. Nalabis na ikinatakot ni Suwei at sa isip-isip nito na sa simpleng atake lang ni Tanyon ay napatumba na sila nito, at paulit-ulit na napapatanong kung sino ba talaga ang tao na ito. Napatigil naman si Tanyon sa kanyang balak gawin nang biglang nagising na si Momenki, at napapatanong ito sa kanyang sarili kung ano ang mali sa kanyang katawan. Nagalak naman ang tatlong niyang sister nang nakita nila na hindi pa talaga patay ang kanilang sister mo. Agad naman itong nilapitan ni Tanyon dahil sa pag-aalala nito dito, na nagpakilig na naman dito kay Momenki. Tinanong naman na siya ng ating bida kung okay lang ba ito, dahil ginamit niya ang kanyang spirit power para maialis ang toxin sa katawan nito. Nahihiya namang nagsaad si Memonkey ng pagpapasalamat dito. Labis naman itong ikinagulat ng mga ito dahil napagtantunan nila na hindi si Tanyon ang nanakit sa sister nila. Bagkus ay ito pa ang nagligtas dito, napansin din nila na parang may mali dito na tinatawag nilang majestic sister at kung bakit ito namumula ng ganito. Makalipas ang mga sandali ay nilipat ang eksena sa Huangfu Shenzong Mountain Gate, at may 5 tao na dumating sa gate square nito. At ito pala ang ating bida na kasama si Momenki na nakasakay sa kanyang winged spiritual lion, kasama din ang 3 pang mag-sis-easter na ito. Nagbigay naman ng isang pag-ungol ang spiritual lion ni Tanyon, kaya naman agad silang pinagtinginan ng ibang mga tao dito. Nagsaad naman ang ating bida kung ito na ba ang Huangfu Saint Sect, ang isa sa mga major sect ng Heavenly Punishment Continent. Namangha naman siya sa lugar na ito kaya napasabi na lang siya ng napakagrande nito. Bigla naman na nagsaad si Memonkey na nasa likod ni Tanyon,
na kung pwede ba siya natulungan nito sa pagbaba dahil hindi pa siya gaanong nakakabalik sa kanyang lakas para bumaba ng mag-isa. Hindi naman ito tinanggihan ni Tan Yun kaya hinawakan niya na ito, na nagpamula na naman sa muka ni Mumengki at napahawak na lang sa kanyang bibig. Ibinaba na nga ito ni Tan Yun at sinabi niya dito na kailangan pa nitong magpahinga para mapabilis ang pagbalik ng lakas nito. Labis naman na nagulat ang iba pang mga disciple sa pagbuhat ng ating bida kay Mumengki na parang kasintahan niya ito, kaya naman napapatanong na lang sila kung may mali ba sa kanilang mga mata. Dagdag pa nila na ang isa sa dalawang pinakamaganda sa kanilang sect ay yakap-yakap talaga ng lalaking ito, at si Mumengki ay kilala sa pagiging coldness nito, kaya paano ang lalaking ito ay ganun kalapit sa kanya? Bigla namang sumigaw ang isa sa mga ito at may inutusan ito na sabihan ang kanilang Brother Wu, Brother Li, at Brother Wang, na may malakas na dumating na makakalaban nila para kay Mimungki. Samantala may binibigay naman si Mimungki kay Tan Yun habang namumula pa din ang mga pisngi nito, na ang Jade Talisman na ito ay para sa mga bagong mga disciple. Dagdag niya pa na magtungo muna si Tan Yun sa Zongmen Hall para makapag-register bilang disciple, at tawagin na lang siya kung meron pa itong mga katanungan. Masaya naman na nagsaad ang ating bida na nagbigay ng pasasalamat dito. Nagpaalam na nga dito ang ating bida sa kanyang pag-alis, habang si Mumengki ay pinagmamasdan pa din siya. Pinagtatawanan naman siya ng kanyang mga sister at sinasabi ng mga ito na kung gusto niya ba na mapalapit sa bata na yon, at hindi nila inaasahan na ang matigas na puso katulad niya ay matutunaw para sa pag-ibig sa lalaki na yon. Sarkastiko pa na sinabi ng mga ito na susuportahan nila siya para dito. Dahil sa kahihiyan ay pag-alit niyang pinatigil ang mga ito at sinabi na kung ano ba ang mga pinagsasabi nila, na ikinatahimik naman ng tatlong ito. Sa kabilang banda sa lugar ng Merong Khan's residence ay may isang tao na naglalahad sa kanyang senior brother na tinatawag niyang Mr. Morong, at sinasabi nito na nakita niya ang isang lalaking disciple na nagdala pabalik kay Mumengki sa kanilang mountain gate, at mukhang malapit ang mga ito sa isa't isa. Napahampas naman ang Mr. Merong sa lamesa, at napamura na lang ito at sinasabi na naglaan siya ng maraming effort para maplano ito, at hindi niya inaasahan na sisirain lang ito ni Tan Yun. At ito pala ang hangal na manyakol na si Purong Kong, na pinutulan ng isang kamay ng ating bida, at pagalit pa na sinabi nito na gagawin niya ang lahat para lang pagbayarin si Tan Yun. Nagsaad naman ang junior brother nito na pagtapos mag-register ni Tan Yun bilang disciple ay pupunta agad ito sa secret realm ng Sueyu Valley, at kung gusto ba niya na magpapadala sila. Subalit hindi pa ito natatapos sa kanyang pagsasalita ay pasigaw na sinabi ng hangal na manyakol habang nanlilisik ang mga mata nito, na magpadala agad ng mga tao nila sa Sueyu Valley para dakipin ito. Agad naman na sumunod ang gonggong na ito at nagpaalam na para gawin agad ang inuutos nito. Pag-alis ng gonggong ay nagsaad ang hangal na ito sa kanyang sarili, at binanggit ang pangalan ni Mumengki at sinabi na maghihintay siya na ilagay ang ulo ni Tan Yun sa harap nito. At gusto niyang makita kung ano ang magiging ekspresyon nito. Sa kabilang banda sa lugar ng Snowy Abyss may isang tao na naglalakad dito, at ito pala ay ang ating bida na namumula na ang muka dahil sa sobrang lamig, at sa isip-isip nito na ang Family Ancient Book ay may nakasulat na rare species at may firing characteristics, at pag nakuha niya ito ay mapapabilis ang kanyang paglakas. Napahinto naman ito sa kanyang pag-iisip nang may naranig siya sa di kalayuan na nagsasabi na kung balak ba ng mga ito na pumunta na sa impyerno, at ang lakas ng loob nila na ma-offend siya. Pinuntahan naman ito ng ating bida para tignan ito, at nakita niya na kung sino ang taong nagsasalita, at ito ay isang babae na nakaluhod at may bahagyang pinsala, at ang mga sinasabihan nito ay ang mga grupo na ito ng kalalakihan. Nagsaad naman ang isa na ito sa babae na tinatawag niyang Shongwu Shidao, na ang kanyang brother ay may gusto na dito ng mahabang panahon kaya pinapunta sila nito dito para imbitahan siya sa lugar nito, at hindi ito pwede na tumanggi dito. Sinabihan naman ni Shongwu ang lalaking ito na hinintay nila na mapinsala siya sa paglaban sa polar bear, para madali siya nila na may pilit na sumama sa kanila, kaya anong karapatan nila na sabihin ito sa kanya. Dagdag niya pa na ang kanyang stepfather na si Lurulong ay siguradong maghihiganti ito sa kanila.
Hindi naman natakot dito ang gunggong na ito at mayabang pang sinabi na si Leng Ho Shenkong ay hindi lang nasa top ng Dragon Warriors, kundi paborito din itong grandson ng head ng Celestial Spirit Sect. At si Lu Rulong ay nasa third rank lang, kaya ano ang magagawa nito kahit malaman niya ito? Mayabang din na nagsaad ang mga gunggong din na kasamahan nito na hindi siya matutulungan ni Lu Rulong. Kaya pinapili na nila si Xiongwu na kung sasama siya sa kanila o mamamatay na lang sa lugar na ito. Dagdag pa nila na karangalan pa nga nito na magustuhan ng kanilang brother, kaya dapat ay magpasalamat pa ito. Labis naman na nainis si Xiongwu kaya napapamura na lang ito, at sa isip-isip niya na kung mapapasailalim lang din naman siya ng control ng bastard na iyon, ay mas pipiliin niya na lang na mamatay na ngayon, kaya tinanong niya na din ang kanyang sarili na kung dapat ba na magpakamatay na siya ngayon. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Maraming salamat mga Emperor!